kaibigan, sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Good evening po sa inyong lahat. Minamahal po naming mga kapatid at mga kaibigan. Kumusta po kayo ngayong gabi ng Huwebes, April 15? Napakabilis po ng araw natin. Tayo po ay nasa ika-4 na gabi ng atin pong series na kamangha-manghang mga katotohanan. Muli po nating nakasama ngayong gabi si Ate Melody. Ate Melody, bumati po kayo sa ating mga viewers. Hello po, magandang gabi po sa ating mga viewers. Magandang gabi po, Pastor. Welcome po sa ating kamangha-manghang katotohanan. Napakaganda po ng mga topic natin gabi-gabi. Yan, salamat po, Ate Melody. At sa kabila po ng inyong kaabalahan, ay meron tayong panahon na sa ganitong oras, alas 7 ng gabi, ay tayo po'y nagkasama-sama upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon, lalo tigit ganun din po may patungkol sa kalusugan. Kaya amin na po agad wini-welcome. Meron po tayong at least 7 viewers pasimula ngayon.
sa atin pong Juby Sarte Estrada Facebook page, sa Central Quezon 2 District at sa Bread for Your Soul. Yan, meron din po kaninang nanonood. So, welcome po at inaasahan nating sana po'y ma-share ninyo ang ating link. Ano po, akin lamang pong iniintay. Medyo ang atin pong internet ay medyo mabagal at akin pong iniintay na ito'y lumakas-lakas upang mabuksan ko po. Hindi ko mabuksan ang aking Facebook o ang ating Facebook page na Central Quezon 2 upang atin pong ma-share ang atin pong link. Subalit sa pagpapatuloy, atin pong hilingan si Ate Melody para po sa kanyang panalangin. Okay po, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat na ang tahanan ay nasa mga langit. Maraming salamat po Panginoon at muli iningatan niyo kami sa buong maghapong ito at muli kami po ay narito para mag-broadcast ng mga halalagang paalala para sa tungkol sa kalusugan at lalo higit sa ating Bible study sa pamumuno po ni Pastor Juby. Nawa Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso't isipan na lalo higit maunawaan namin ang mga katotohanan, kamanghamanghang katotohanan. Ang banal na Espiritu nawa po ang kasama namin, ang lahat ng aming ibubukas sa bibig ay galing po lahat sa inyo. Patnubayan niyo din po ang aming mga viewers, nawa sila po ay maging malusog, ang ilayo sa lahat ng uri ng kabahamakan at nawa ay madami pong makinabang sa aming ginagawang pahayag na ito. Umaasa po kami Panginoon na kayo po ang kasama namin at ang banal na Espiritu po ang laging nasa bawat isa at kami po ay laging nasa inyo. Ito po ang aming dalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Po. Maraming salamat Ate Melody sa iyong panalangin at ngayon po ibigay ko na ang panahon para po sa iyong lecture. Po, salamat po Pastor. Ang ating pong topic ngayon ay ang diabetes mellitus. Ayan, kahapon po natapos natin yung hypertension. Yung po ngayon yung mga number 1 na karamihan sa ating mga Pilipino ay nagkakasakit ng hypertensive sila. Ngayon naman po ay diabetes mellitus. Ang sabi nga, yung merong mga sakit na diabetes, sila daw po yung the sweetest, matatamis, di ba po? Matatamis magmahal, matatamis ang pagngiti dahil sila ay mataas yung blood sugar. Ito po, ano po ba ang diabetes mellitus? Ay isang karamdaman kung saan ang katawan ay hindi makalikha ng sapat na insulin o kaya ay hindi makaresponde ng maayos dito. Ang insulin ay ang hormone na naglilipat ng asukal mula sa dugo papunta sa iba't ibang cells upang gawing enerhiya ang katawan. Ang sintomas ng diabetes ay hindi madaling mahalata dahil kadalasan ang mga ito ay napagkakamalang pangkaraniwang kondisyon. May 3 uri ng diabetes mellitus. Type 1 diabetes, ang pancreas o ang organ ng katawan na gumagawa ng insulin ay sira o kulang. Dahil dito, hindi natatanggap ng katawan ang sapat na dami ng insulin na maaring magdulot ng malulubhang komplikasyon gaya ng sakit sa puso at bato. Mas karaniwan ito sa mga nakababata, edad 20 pababa. Ngunit maaari rin itong makuha ng mga nakakatanda. Type 2 diabetes, may kakayahan ang katawan na gumawa ng insulin, ngunit ang dami ay hindi sapat o kaya naman ay hindi ito kayang gamitin ng katawan ng maayos, insulin resistance. Maaring magkaroon ng malubhang komplikasyon ang type 2 kung hindi ito maaagapan. Karaniwan, ang sakit ng mga nakakatanda, edad 40 pataas. Ngunit, maaari rin itong makuha ng mga nakababata. Yung gestational diabetes po, ang mga buntis na walang diabetes noon, ngunit may mataas na blood sugar. Kami po ay laging kumukuha ng blood sugar every morning.
medyo ngayon po tumigil si Sister Del at si Sister Cathy. Napaka-importante po na malaman kung ano ang blood sugar nila. Ang normal po ay, ang sabi ng doktor ay below 100, sana maganda. Pero 115 o 120, pwede pa po yun. Huwag pong patataas yan ng 130 o 140. Kaya dapat po, lagi natin alam ang ating blood sugar. At katulad nga po sa mga buntis, habang nagdadalang tao ay tinatayang may gestational diabetes. Tumataas ang insulin resistance nila habang buntis ang pasyente. Dahil dito, hindi makakakuha ang katawan ng sapat na sustansya na kailangan para sa panganganak. Kaya kailangan po aware ang mga nagdadalang tao na sila ay kung tumataas ang kanilang blood sugar. Kaya kailangan po na magpa-check up lagi. Ano ba po ang mga sanhi ng diabetes? Inaalam pa ang mismong sanhi ng diabetes. Ngunit, maaaring konektado ang sakit sa family history. Yan. Hereditary, yung pong sinasabi. At uri ng pamumuhay, yung ating lifestyle. Ang pagkakaroon ng type 2 diabetes ay kadalasan nauugnay sa pagiging overweight. Yan. Pag tayo po ay overweight, masyadong mataba, yon medyo prone tayo na maging diabetic. Ngunit hindi lahat ng may karamdamang ito ay labis ang timbang. Hindi din po kasi merong iba na payat pero diabetic siya. Sa gestational diabetes naman, ang placenta ng nanay, yung inunan, ay gumagawa ng hormone na kailangan sa panganganak. Ang hormone, ito ay bahagyang nagpapawalang bisa sa epekto ng insulin sa cells. Yan. Ano ba ang simptomas pa ng diabetes? May iba't ibang simptomas ang diabetes na maaring maranasan kapag ikaw ay apektado ng karamdaman na ito. Karamihan sa mga ito ay madalas inaakalang normal lang. Kaya ugaliing magpa-check up sa inyong mga doktor. Ito po yung number 1, madalas yung laging pag-ihi, lagi siyang naiihi. Kaya't mayat-mayang pagkauhaw, yan, kailangan niya laging uminom. Mayat-mayang pagkagutom, yung lagi kang nag-crave, nagugutom ka sa pagkain ng marami. Gusto mo lagi kumain kasi nagkukulang yung pagkain ng selula mo. Panghihina at pagkatamlayan. Pagka ikaw ay nanghihina, natatamlay. Biglang paglabo yung mata. Yan, karamihan po lumalabo yung mata nila at nahirapan sila. Kaya yung iba ay nagpapa-check up sa eye specialist. Hindi maipaliwanag pagbawas ng timbang. Minsan, nagkukulang din po sila sa timbang. Hindi pangkaraniwang tagal ng paghilom ng mga sugat. Yan, pag tayo po ay may sugat, madali pong matagal maghilom ang mga sugat. Tayo po ay may mga kaibigan na nagkaroon ng mga diabetes, kaya talagang hindi po, kaya kailangan natin alamin. Dahil ang kondisyong ito ay nakasentro sa insulin, yun nga po yung hormones. Ang ginagawang batayan ng mga doktor ay ang blood sugar level. Yan, kaya kailangan pong kinukuha. Typical ang pag-akyat ng blood sugar level pagkatapos kumain. Kaya mainam na huwag munang kumain 12 na oras bago kuhanan ng blood sample. Yan. Dapat po ay 12 hours. Yun po yung sinasabi na para yung blood sugar ay maging effective at maganda. Ang nakuhang dugo ay dadaan sa masusing pagsusuri at kung ang sukat ng blood sugar ay humigit sa 7, ay maaring ito ay senyales ng diabetes. Yan po. Kung ang resulta ay bahagyang mas mababa dito, wala kang diabetes kung kailangan mong magkaroon ng healthier lifestyle. Yan, kailangan po ganon. Ang gamot at lunas sa diabetes, yan. Ang diabetes ay isang chronic disease. Yan, pangmatagalan. Pag sinabi kong chronic, matagal. Ngunit, pwede ka pa rin mamuhay ng normal sa tulong at gamot ng healthy lifestyle. Yan, lagi ko pong sinasabi, yung ating healthy lifestyle, kung paano tayo namumuhay yung ating pagkain. Ugaliing sundin ang payo ng doktor sa pag-inom ng gamot. Ano po ba yung mga gamot? Yon yung insulin, yung ini-injection.
Iba't ibang uri ng insulin ang maaring ireseta ng inyong doktor, depende sa inyong kondisyon. May mga insulin na rapid acting, short acting, long acting, intermediate acting, at pre-mix. Iba-iba po yung effect ng insulin sa ating katawan at iba't ibang uri. Kaya dapat po alam ng doktor yon. Ito po yung metformin. Metformin ang karaniwang ibinibigay ng doktor para sa mga bagong kaso ng diabetes. Ang dami nito ay ayon sa iyong blood sugar level. At isa pa ay yung tamang pagkain. Umiwas sa mga pagkaing matataas ang sugar content, yan. At ang matatabang karne, yan, yung masyado pong matataba, iwasan po natin. Kumain tayo ng whole wheat bread, yan, yung talagang brown bread at wheat, sugar-free bread, yan. Kasi kailangan po iwasan yung asukal, kaya yun po ang ating ina-advise. Yung brown rice, yan, mas maganda po kakainin natin ang brown rice, yung red or black. At maraming prutas at gulay. Mas maganda po na instead na tayo mag-white rice ay prutas at gulay. Yun po ay hindi tayo magugutom kasi meron po kaming pasyente na gano'n ay talagang prutas at gulay po ay mabilis magpababa ng kanyang blood sugar. At isa pa po yung ating sinasabi sa mapupunta ulit tayo sa ating new start, ang exercise. Kaya nga po yung nutrition, exercise. Nakakababa ng blood sugar pag tayo po ay nag-exercise. Ang pag-exercise, maglaan ng 30 minutes. Yan, tingnan niyo po, 30 minutes lalaanan natin. Yun po ay makakabawas ng ating timbang, makakatulong kasama yung pag pinapawisan tayo, hindi maipon ang yung sa dugo para nagsi-circulate ang pagbabawas ng timbang ay makakatulong hindi lang sa pag-iwas ng diabetes, kundi kung hindi pati na rin sa pagkakaroon ng magandang kalusugan. Yan. Kung kayo ay may diabetes, mahalaga ang pagsuri sa inyong doktor upang mabigyan ng tamang lunas. Kaya kailangan po yung exercise, yung iba ay sa araw-araw nagja-jogging, kami po nagwo-walking, yung aking friend si Sister Lolit ay nagsusumba, aerobic exercise, yan, magagaling po yung mga ganyan. Kaya kailangan po na napapawisan tayo at saka sasama po natin yung sunlight, yan, maganda po. Pag tayo po nainitan, nakakabawas din po yun ng blood sugar. Kaya kailangan po ang ating lifestyle, kung paano tayo mamuhay sa araw-araw, sa paggising natin sa umaga, magpasalamat tayo sa Panginoon, tapos langhapin natin ang sariwang hangin, ang sunlight, ang temperance, ang air, at rest, at una nga po ay magtiwala tayo sa Panginoon dahil wala pong ibang makapangyarihang manggagamot dito po sa lupa, kundi ang ating mahal na Panginoon. Siya po ang the greatest physician, di ba po? At tayo po ay laging nakaugnay at dapat din po habang tayo narito ay may gagawin din po tayo. Kaya alamin natin kung ano yung pinapayo ng ating mga physician. Katulad po ng aking sinasabi, ng aking pong topic ito ay galing kay Dr. Catherine Claire De Leon. Siya po ay resident physician sa St. Luke's, Quezon City. Kaya maraming salamat, Doc Chi, na sa ganitong paraan sa iyong mga binahaging ito ay nakakatulong ng kahit paano sa ating mga listener. Maraming salamat po at sana meron natutunan po kayo. Binabati ko po ang aking granddaughter, si Daphne and Bonchi sa Dubai, Kim and Joyce. Sana po ay sila ay magpatuloy na maging healthy. At tayo pong lahat, na tayo po ay maging healthy lagi, ang ating pagkain, lagi po nating alalahanin na kung ano man ang ating ginagawa, ang ating pagkain ay nagiging dugo, kaya dapat po ay maging balanse, maingat tayo sa ating ipapasok na katawan. Maraming salamat po at sana po sa lahat po ng nakikinig ay meron silang na pakinabang. Bukas po, ang topic ko po ay ang heart disease, kung ano po naman yung ating matututunan po doon. Thank you very much po at ibinabalik ko na po kay Pastor Juby ang time na ipong ito. Salamat po.
Maraming salamat, Ate Melody, sa iyong napagandang topic tungkol po sa diabetes. Ano po? At kailangan po talagang ito'y ating maisagawa. Ano po? Hinay-hinay lamang. At ito pong topic na ito ay para po ito sa akin, Ate Melody, sapagkat ako'y napakahilig sa matamis. Ayan. Kaya kailangang ma-monitor yung ating sugar at para po talagang tayo ay maging malusog. So salamat po, Ate Melody, at umaasa po bukas muli ay makasama kita sa iyong pagbabahagi po ng napakagandang health lecture. Tayo po ay magpapatuloy, yes po, sa pamagitan po ng musical offering na ibabahagi po sa atin ng atin pong dalawang mga teacher ng Lutukan Adventist Elementary School. Ang buhay sa mundong ito ay may kahirapan. Laging nababalitaan, puro kaguluhan. Oras-oras may kalungkutan. Suliranin at kasawian ang nararanasan. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala
Maraming salamat po kay Ma'am Junice at kay Ma'am Jaya B sa kanila pong musical offering. Medyo nagkakaroon po ng ilang mga technical problems. Ito pong marahil ang aking internet at ganoon din po itong laptop na ginagamit ko, sapagkat pag ipiniplay na po natin ang video ay nagpi-freeze. Yan, hindi po sila gumagalaw na samantalang sila po ay moving. Ganun pa man, salamat po sa mensahe ng awit na napakaganda. May kinalaman po doon sa langit na talagang inihanda po sa atin ng ating Panginoon. Kagaya ng atin pong pag-aaral ngayon pong gabi, mga kapatid, may kinalaman po ito sa langit. Yan, gusto ko pong i-share yung ating screen. Hopefully po ay maging maayos ang pagbabahagi ko ngayong gabi. Ayan, kailangan lamang po nating i-full screen ito. Ayan, ang atin pong topic, lesson 4, ngayon pong gabi ay may pamagat, ang malahiganting bayan sa kalawakan. Kayo po ba'y nakapanood ng pelikulang Star Wars? Ako po ay maaring nakasilip lamang ng ilang mga clips ng video ito at para bagang ito ay sci-fi, ano? Parang fiction na doon sa kalawakan ay mayroon pong mga spaceship at may mga paglalaban-laban. Ganun pa man, ay ito po yung mga isipan na ang tao ay maaaring pwede pong manirahan sa kalawakan. Sa Bible po ay talagang hindi po ito isang scientific fiction, kundi talaga pong sa Biblia ay meron pong sinasabing malahiganting bayan sa kalawakan. Tayo po ay magpatuloy. Atin pong alamin ang topic na ito ngayon pong gabi. Ang tanong, sino ang arkitekto at tagapayo ng bayan sa kalawakan? Yan, tingnan po natin mga kapatid. Ang sagot po sa katanungan ito, sino ba nga ang may engineer ba na talagang gumawa o nagtayo po nito? Ang sabi po sa aklat ng Hebreo 11:16. Tingnan po natin. Ayan, napalampas. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Okay. Tama po ba ang inyo po bang nasusubaybayan ito? Gusto ko pong makita kung tama yung aking ginagawang slide. Atin muna pong tingnan kung ito po ay dali po. Parang nagkakaroon ng issue. Akin po muna ang ulitin ang pag-share. Parang sa akin pong palagay hindi natin na ipapakitang maigi. Ano po? Atin pong tingnan itong muli, mga kapatid. Ayan, hopefully po ay ano pa? Parang wala pong nakikita. Ano po? Ayun. Kanina po ay parang hindi ko na ipapakita sa inyo yung ating screen. Ayan. Hopefully po ay maayos na. Ayan. Sa ating pong ulitin. Yan po ang tanong, sino ang arkitekto at tagapagtayo ng kalawakan? Ito muna. Nagaan tayo ay nasa pagsasaayos. Alisin ko muna po ang aking pangalan. At yun, at least po maliwanag na ito. Sino ang arkitekto at tagapagtayo ng bayan sa kalawakan? Yan. Atin pong tinan, sino po ang may gawa o nagtayo nito. Napapalampas ng konti. Sabi po sa Hebreo 11:16, kaya nga hindi sila ikinahiya ng Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng ano po, ng isang bayan.
Ang gumawa po pala ng isang bayan ay sino po? Ang ating Diyos. At ang maganda po dito sa talatang ito sinasabing, hindi sila ikinahihiya ng Diyos. At bukod sa hindi po ikinahihiya, ay ipinaghanda pa ng isang bayan. Sabi po, nasaan ang kamanghamangang bayan na inihanda ng Diyos? Maganda pong katanungan. Sabi po sa Apokalipsis 21:2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit. At sa unang hari 8:28-30, sabi, O Panginoon kong Diyos, dinggin mo sa langit na iyong tahanang dako. Narito po ang dalawang mga talata, mga kapatid, na ipinahayag po, na nakita po ni Juan, na meron po bayang banal, at ang tawag nga po dito ay bagong Jerusalem, at ito po'y nananaog. Pag sinabi po nananaog, aba ibigaling po ito sa itaas. Kaya nga po nananaog mula sa langit. Bababa po ang bagong Jerusalem. At ang sabi, O Panginoon kong Diyos, dinggin mo sa langit na iyong tahanang dako. So ang tahanan po ng Panginoon ay saan? Doon po sa langit. At of course, yun po ay ang langit ng mga langit. Anong kahangahangang katangian nitong dakilang bayan ang nagbibigay katiyakan sa bawat mamamayan ng walang hanggang kalakasan at kabataan? Ayan, ang sagot po ng Biblia, mga kapatid, ay nasa Apokalipsis 22, talata 2. Sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng ilan po? 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang dahon ng punong kahoy pangpagaling sa mga bansa. Kayo po ba'y nakakita na ng ganito pong uri ng lugar na ang pagka-describe, mga kapatid, ay sa gitna ng lansangan, sabi merong ilog at may punong kahoy na ito po'y namumunga ng 12 iba't ibang bunga na sa bawat buwan. Abay, marahil po sa isang buwan, ibang 12 na mga bunga ng punong kahoy nito. The next month, another 12 na naman. At ang kagandahan po nito, ang dahon ng punong kahoy nito ay pampagaling sa mga bansa. Napakaganda po. Ano po? Kaya sabi, number 4 na question, totoo ba na nakamanghang bayan na ito ay bababa dito sa lupa? Kasi magandang katanungan ito. May mga tao po na ang iba hindi naniniwala lang may langit, o kaya naman hindi naniniwalang ang mga tao ay makatitira o makatatahan sa langit. At ang iba nga, gusto dito lamang sa lupa. Kaya itong ating pinag-aaralan, yung bayang banal, ang Jerusalem, ay sinasabing bababa dito sa lupa. So ang tanong, totoo ba na ito'y kamanghamanghang bayan? Atin pong tingnan ang sagot ng Biblia. 2 talata, Apokalipsis 21:2 at Kawikaan 11:31. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Kita po ninyo, ipinahayag sa Apokalipsis na nakita po niwan ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, ito'y nananaog mula sa langit. Buhat mo kanino? Buhat sa Diyos. At sa Kawikaan 11:31, ang matuwid ay gagantihin sa lupa. Ibig sabihin, kanilang mamanahin. At yung lupang ito, hindi po ito yung lupang ating tinitirahan. Yan po yung bagong lupa. Bagong langit at bagong lupa.
Kaya sa ikalimang tanong, ang sabi, ano ang mangyayari sa kasalanan at sa mga makasalanan? Maganda rin po itong tanong sapagkat darating po ang bagong Jerusalem. Yung bayan na yon, ibababa dito sa lupa. So, ang tanong, anong mangyayari sa mga kasalanan at sa kasalanan? Atin pong tingnan ang sagot ng Biblia. Ang lahat na panlalo at lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami at ang araw na dumarating ay susunod sa kanila. Matindi po mangyayari. Sabi po sa Malakias 4:1, ang lahat po ng mga palalo, ang mga tao, lahat po na mapagmataas, mayabang at maaaring hindi nagsisisi sa kanilang mga pagkakasala, sila po na nagsisigawa ng kasalanan ay po, magiging parang dayami. Paano ba yung dayami? Yung dayami po ay yung, di ba sa palay, pag naani na yung palay, yung pong mga dayami, yung katawan noon, ay yung po ay sinisilaban at sinusunog. Kaya sila po ang sabi, darating na sa araw na yun ay sabi, susunod, sila ay talagang susunugin. At ang sabi nga po sa Apokalipsis 29, bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Kita po ninyo, sila po, yan po ang mangyari sa huling kapanahunan at magkakaroon po ng tinatawag nating dagat-dagatang apoy. Kaya sa mga pagpapatuloy, ang sabi po sa 2 Pedro, ang sabi po ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw. Yan po yung mapupugnaw. Napabaliktad ang pagka-type. Sa matinding init at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Tingnan po ninyo ang talatang ito, mga kapatid, mga kaibigan. Lahat ng mga bagay dito sa langit, ang sabi, mapupugnaw sa matinding init. At ito pong lupa at ang gawang nasa lupa ay masusunog. Talaga po ito yung description sa mangyayari po sa huling kapanahunan. Pag bumaba na po yung bagong Jerusalem, ang bayang banal. At ang sabi nga sa Malakias 4:3, inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa. Sa pagkakataon yun, masusunog po lahat ng mga masama at ang ating pinapaliwanag ay si Satanas po ang pinakahuling masusunog o matutupok sa apoy na ito. Ang ika-anim na katanungan, mga kapatid, kaibigan, mayroon bang mga bata sa kaharian ng Diyos? Kung gayon, lalaki ba sila? Ayan, tingnan natin kasi ito ang katanungan. Pagdating ba doon, mga bata ba? Ayan, tingnan po sa Zacarias 8:5. At ang mga lansangan ng bayan ay mapupuno ng mga batang lalaki at babae na naglalaro sa mga lansangan niyaon. At ang sabi sa Malakias 4:9, at ako'y o at kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. Sa panahon yun, meron pong mga bata at mga batang lalaki at mga babae at maglalaro. Ang ibig sabihin, yung magiging masaya sila at iba nga pong description ng mga tao, mga batay, maglalaro po sa mga hayop na dati mababangis. Subalit ang pagkakaiba ay sa ngayon, hindi na po ito mababangis, napaka-amo. At ang mga tao at ang mga hayop ay magkaibigan. Ang kaibahan lamang po sa panahong ito at sa darating na bagong langit, bagong lupa, ay wala na pong kasalanan sa panahon iyon. Number 7, makilala pa kaya ng mga naligtas ang kanilang mga mahal sa buhay pag magkita-kita sa langit? Ito po ay magandang katanungan sapagkat ito minsan ang itinatanong o palaging tinatanong sa atin, Pastor, pagka naligtas po kaya makikilala pa kaya ng mga mahal sa buhay ang kanilang mga mahal sa buhay, ang bawat isa? Tingnan po ninyo ang sagot ng Biblia. Unang Korinto 12, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin.
kapatid doon sa langit, babaguhin lamang sa atin yung kung ating katawang may kamatayan ay papalitan na ng Diyos ng walang kamatayan. Ang ating katawang may kasiraan, may kabulukan, ay papalitan na po ng Diyos yan ng walang kasiraan at walang kabulukan. Subalit doon sa langit ang kaibahan po, meron na tayong glorified body. At tayo po ay magkakakilala pa rin doon sa langit kasi maaari pag yung naroon naligtas tayo at hindi pa rin tayo magkakakilala pagdating natin sasabihin natin, sino ka? Mahirap po yung magtatanong pa tayo. Pero ayan po ang kasagutan, doon po sa langit magkakakilala po ang mga mahal sa buhay. Ang ikawalo na katanungan, ang sabi, ang mga tao ba sa langit ay magkakatawan ding tunay sa mga buto at laman? Magandang tanong. Doon ba sa langit tayo mga espiritu, tayo ba may buto at may laman? Yan, maaaring katanungan din po niyan, mga kapatid kaibigan. Ang sabi po, si Jesus rin ay tumayo sa gitna at sa kanila ay nagsabi, kapaya pa ay sumainyo. Datapwat sila ay kinalibutan at nanganhin tatakutan at inakala nila na nakakita sila ng isang espiritu at sinabi niya sa kanila, bakit kayo na nagugulumihanan? At bakit nangyari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. At samantalang hindi pa sila nagsisampalataya dahil sa galak at nagsisipanggilalas, ay sinabi niya sa kanila natin, mayroon baga kayo rito kung anumang makakain? At binigyan nila siya ng isang putol na isdang inihaw at kanyang iniabot yaon at kumain sa harap nila. At kanyang dinala sila sa labas hanggang sa tapat ng Bitanya at samantalang sila'y binabasahan niya ay iniwan niya sila at dinala siya sa itaas ng langit. So maaaring binabasbasan ano po ang mali marahil ang pagka-type po noon. So yan po is sa aklat ng Lucas 24:36 hanggang 39, 41 hanggang 43, 50 at 51. Sa mahabang talatang ito na akin pong binasa sa inyo, pinatutunayan po na si Jesus sa kanyang pagkabuhay na maguli, hindi po siya naging espiritu na walang buto, walang laman. Siya po ay gayon pa rin, may laman, may buto, subalit glorified po yung kanyang katawan. Of course, siya po'y binuhay na nagmuli, galing po sa libingan. Ano po? At nabuhay siyang maguli after 3 days. Kaya ipinapakita po ng Panginoong halimbawa ito na pag ang tao ay namatay at siya po'y buhayin ng Panginoon, makasama sa unang pagkabuhay, siya po'y may buto at meron pa rin pong katawan. Kaya nga, yan, tingnan natin sa sunod na slide. Ang sabi sa Gawa 1:11, itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong ano po, gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Kaya ganyan po, katulad ng pag-akyat ng Panginoong Jesus sa langit, bababa din siya. Siya po ay meron ding laman at meron pong buto. Kaya sabi ang Panginoong Jesucristo na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Filipos 3:20-21. Yun po yung tinatawag katawan ng kanyang kaluwalhatian. Glorified body na po ang mangyayari. Matatanggap po ng mga banal na mga tao ang bubuhayin ng Panginoon na makakasama doon po sa langit. Kaya ang sabi sa Kasiyam, paano gugugulin ng mga matuwid ang kanilang panahon sa langit ng bayan? So paano nga ba? Pastor, pag ako'y naligtas, tayo naligtas, ano ba ang ating gagawin doon sa langit? Paano natin gugugulin? How do we spend? Magandang tanong po yan. Sabi po sa Isaiah 65:21-22, at sila'y magtatayo ng mga bahay at ang mga iri kanilang tatahanan at sila'y mga uubas
at magsisikain ng bunga na iyon. Sila hindi magtatayo at iba ang tatahan. Sila hindi magtatanim at ang iba ang kakain. At ang aking mga pinili ay mga gagalak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. So dito po sa talatang ito ay dinescribe po yung dito sa bagong lupa. Sa bagong langit, doon po sa langit, yung tinatawag nating 1,000 taon, of course, ang mga banal po ay magpupuri sa Panginoon araw at gabi at mag-aaral. Magkakaroon ng pag-aaral sa sansinukob, sa universe, at ganun din po yung paghuhukom, maging bahagi po ang mga banal. Pero dito po, sa bagong langit, bagong lupa, lalo na sa bagong Jerusalem, ito po ang mangyayari. Magtatayo po ng mga bahay at titirahan. At yung kaibahan po sa darating at sa ngayon, pag nagtanim ka po ngayon, ay iba po ang nakuha. Kaya nga sabi nung isang kasama ko, pastor, pag nagtanim ka, dapat halimbawa saging, dapat 2 puno. Isa sa iyo, isa sa mga magnanakaw o sa mga namumuha. Pasintabi po sa akin sa pero yun ang sinasabi. Pag nagtanim ka, pag hindi mo inunahan, mauunahan ka ng iba. Pero sa panahong iyon, ng bagong langit, bagong lupa, mga kapatid, ang sabi diyan, pag ikaw ay nagtanim, ikaw ang kakain. Pag ikaw ay nagtanim, ikaw ang titira. Nandiyan po. Sila hindi magtatanim at ibang kakain. Ang aking mga pinili, maghagalak sa malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Kaya magiging masaya po ang buhay ng mga naligtas. Sa ikasampung katanungan, nasa tunay ba na maaring ilarawan ng tao ang kalwalatian ng langit na tahanan? Talaga bang kaya natin mailarawan, mga kapatid? Ang sabi sa unang Korinto 2:9, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na handa ng Diyos sa kanila sa nagsisilbi sa kanila. Yan po, ito po yung mga bagay na hindi nakita ng mata at na narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Yung po mga bagay na nasa langit at darating, of course, sa atin pong kapusan ng karunungan, kaalaman, pangunawa. Of course, hindi po natin yan halos maunawaan o anuman. Subalit, maganda po na mayroong pag-aaral sa Biblia at ipinahayag ng Diyos pamagitan po ni Juan na kung paanong ipinakita sa kanya at isinulat sa aklat ng Apokalipsis. At least nalalaman po natin kung ano ba yung langit, ano ba ang ating Panginoon, ang ating Diyos, at yung po ay siya naghahanda ng isa pong lugar, tahanan sa ating lahat. At ang sabi sa 11, ang kaharian bang ito'y personal na inihanda para sa akin? Opo, ang sabi niyan, at ang nakikinig ay magsabi, halika, at ang nauuhaw ay pumarito, at ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Ito po ay talagang inihahanda po ito ng Panginoon sa atin, sa bawat isa na mananampalataya at sumusunod po sa ating Panginoon. Kaya ang sabi sa unang Pedro 1:4, sa isang manang di nasisira na inilalaan sa langit para sa inyo. Kita niyo po, kapatid, kaibigan ko, itong mana, isang manang di nasisira ay inilalaan po sa langit. Ito po'y para sa akin, para sa iyo, para po sa ating lahat. At ang sabi sa Juan 14:2, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Mismong ang atin pong Panginoon Jesus ang naghahanda po ng isang dakong kalalagyan po nating lahat. Kaya ang sabi sa question number 12, papaano ako makatitiyak ng isang kalalagyan sa dakila at maluwalhating kaharian? So paano po natin matitiyak, mga kapatid, mga kaibigan? Sabi sa Apokalipsis 3:20, narito ako'y nakatayo at sa pintuan at tumutuktok.
kung ang sino man ay dumirinig ng aking tinig, ay magbukas ng pinto at ako'y papasok. Ang kailangan po natin gawin ay buksan ang ating mga puso sa panahong ang ating Panginoong Hesus ay kumakatok po sa pintuan ng ating mga puso. Siya po'y ating papasukin upang siya'y makapanirahan po sa atin. Kaya ang sabi sa Apokalipsis 22:14, mapapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamagitan ng mga pintuan. Upang matiyak, kapatid, kaibigan, ang ating pong kaligtasan sa Panginoon, kailangan din po na tayo'y magagugas ng ating mga damit. Anong ibig sabihin po nito? Tayo mahugasan sa ating mga pagkakasala. At sa ibang paliwanag, kailangan tayo mabatismuhan sa tubig at sa Espiritu at ang katwiran ng ating Panginoon ang ibabalot po sa atin at hindi na po yung ating dating mga kasalanan o ating dating likas na makasalanan. Kaya ang sabi sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, ay papasok sa kanang langit, kundi sino lamang po ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya hindi po sapat, kaibigan, kapatid ko, ang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Kailangan po na ating ganapin ang kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya sa mga karagdagan pang mga talata, Juan 1:12, datapat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkaluban niya sila ng karapatan ang maging anak ng Diyos. At sa unang Juan 1:7, at nilinis tayo ng dugo ni Jesus sa kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen, mga kapatid. Napakaganda pong pabalitang ito. Kung ating tatanggapin ang Panginoon sa pananampalataya, bibigyan tayo ng karapatang maging kanyang mga anak. At tayo po ay lilinisin ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo. Lahat ng ating mga pagkakasala ay patatawarin ng Panginoon. Number 13, nakapagpasya ka na ba ang tanggapin ang maluwalhating alok ni Jesus na mamuhay kasama niya magpakailanman sa makalangit na kaharian? Ito po'y personal question, kapatid. Yayamang ating nalaman ngayong gabi na ang Diyos ay naghahanda ng makalangit na kaharian. Bagong langit at bagong lupa. Ang tanong, kapatid, kaibigan ko, have you already decided? Ikaw ba'y nakapagpasya na tatanggapin ang maluwalhating alok ni Jesus na ang sabi niya, anak, ibig ko na ikaw ay pumasok sa aking kaharian at ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. Sana po ikaw ay nakapagpasya na tanggapin ang alok ng ating Panginoon. Dadako po tayo sa mga sagot sa inyong mga katanungan. At ito po ay mga given question and answer na maaari ito rin po ay inyong mga naging katanungan. Atin pong pag-aralan ito, mga 8 katanungan po ito, and then tayo po ay magtatapos sa ating Bible study ngayong gabi. Number 1 question. Paano magiging masaya ang langit kung naiisip ng mga naligtas ang kanilang mga mahal sa buhay ay nangawala? Maganda po itong tanong. Halimbawa, tayo nga po naligtas na. Iisipin natin, paano kaya si tatay? Paano ang lolo? Paano ang lola? Yung mga mahal ko sa buhay, naiwan sila sa lupa. Ang sagot, mga kapatid, makakalimutan ng mga naligtas ng Diyos ang mga trahedya at mga pasakit ng nakaraan sa pamagitan ng kagandahan at kagalakan ng bagong lupa, sapagkat ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o mapapa sa isip man. Wala na po pala yan, mga kapatid. Yung ating mga nakaraan, yung ating mga ring mahal sa buhay na masakit man, kung hindi
man makasama, ay mawawala na po, hindi na natin alalahanin sapagkat ang kagandahan at kagalakan na po ng lupa ang atin pong matatapasa. Yan. Question number 2. Ayon sa banal na kasulatan, ang laman at dugo ay hindi nakapagmamana ng kaharian. Aba, ito nga, ginagamit po ito ng ibang mga tao at paliwanag na paano papasok doon sa langit at magmamana ng kaharian ng Diyos. Tayo ay may buto, may dugo, may laman. At ang sabi po sa unang Korinto 15:50, kung magkagayon, papaano magiging laman at mga buto ang mga naligtas? Yan po ang katanungan. Ang sagot naman po ay ito. Yung pong terminong laman ay ginagamit ng Biblia upang isalarawan ang taong hindi nagbalik loob. Ayan. Learning po ito mga kapatid. Yung sinatawag palang laman sa Bible, ang paliwanag po ay isinasalaran na ang taong hindi nagbalik loob. Gayon din kaisipan ang inihayag nasa Roma 8, talatang 8 at 9. At ang nasa laman at ang nangasalaman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Dapat kayo wala sa laman, kundi sa Espiritu, kung gayon tumira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya yun po, mga kapatid, ang kasagutan ng tanong na yan. Ano pa ang sabi ng Juan 3:6? Ay nagsasabing ang ipinanganak ng laman ay laman nga at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Ang terminong laman dito ay ano po? Muling tumutukoy sa taong hindi nagbalik loob. Habang ang terminong Espiritu ay tumutukoy sa taong nagbalik loob o taong muling ipinanganak. Ayan, kaya maliwanag po yun, mga kapatid. Kaya magmamana po ang tao na meron pong buto, na meron pong laman, sapagkat hindi po yun ang tinutukoy na yung dugo at laman. Ano po, yung tinutukoy kasagutan ay yung pong tinatawag mga taong hindi po nagbabalik loob. Number 3 question. Totoo ba na ang tagapamahala ng pintuan sa bayan na banal ay si Apostol Pedro? Aba, o nga, kasi ang sabi si St. Peter, ang may hawak po ng susi. Atin pong alamin kung totoo yun. Ang sagot ay hindi. Ayon sa Apokalipsis 12:12, ang bagong Jerusalem, ang banal na bayan ng Diyos ay may 12 pintuan at ang mga pintuan ay may 12 anghel. Walang makikitang batayan sa Biblia na mayroong sinumang mga apostol ang nagbabantay sa pintuan ng banal na bayan. Panag po yun hindi po si San Pedro. Ika-4, malaki ba talaga ang banal na bayan para magkasya ang lahat ng mga taong naligtas mula pa noong pasimula? Tingnan natin. Sagot, kung ang bayan ay magiging masikip at ang bawat naligtas ay mabibigyan lamang ng 100 talampakang kwadradong lupa, 100 square meter, ay magkakaroon ng lugar para sa 39 na bilyong katao sa bayan na siyang sa maraming ulit ay dami ng populasyon ng mundo. Kaya sa pagpapatuloy, ang sabi, maraming statistikano, ito ibig statistician, ang naniniwala na kung ang lahat ng taong nabuhay mula pa nung pasimula ay maliligtas, ay napakarami sanang lugar para sa kanila sa bayan. Nilinaw ng banal po na kasulatan, gayon man, na mangilan-ngilan lamang ang maliligtas. Anari po, Mateo 7:14, kaya't magkakaroon ng higit pa kaysa sapat na mga lugar sa dakilang bayan. Abay, sapat na sapat po, napakaluang po ng bayang banal. At ang sabi nga naman sa Biblia, ay hindi naman po lahat ng tao ay maligtas. Ikalima, may mga ilang panahon na ako ay nag-aaninlangan kung ang gantimpala ay katumbas ng pagtitiis. Ang mga oras na tila dinaday ako ni Satanas, mabibigyan ba ako ng Biblia ng pag-asa? Yan, maganda po. Ang sagot, kapatid, o. Sa katunayan, si Apostol Pablo
ay maaaring nag-isip ng taong katulad mo nung kanyang isinulat ang mga katagang. Sapagkat napapatunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito'y hindi karapat-dapat para itumbas sa kalulatiang mahahayag sa atin. Yan po ang sabi ng Roma 8:18. Kaya sa isang sulyap lamang sa walang hanggan kaharian ay magdadala ng pinakamasamang pagsubok at pag-uusig ng mundo upang lumago sa di makahulugan at ang mga niligtas ay magsasabing, Hallelujah, napakadaling pumasok sa langit. Okay? At ang ika-anim na katanungan, ang mga sanggol bang namatay ay maliligtas sa kaharian ng Diyos? Ito, napakaganda pong tanong ito. Laging, Pastor, pag namatay po ba ang baby? Sila po ba'y, papasok ba sila sa kaharian? Sila po ba'y magiging mga anghel o espiritu? Yan, tingnan po natin. Ang sagot, wala tayong partikular na sagot mula sa Biblia. Subalit maraming naniniwala na ang mga sanggol ay maliligtas ayon sa Mateo 2:16 at 18. Doon tinutukoy ng Biblia ang tungkol sa makasalanang Haring Herodes na pumatay sa mga sanggol sa Bethlehem na may 2 taong pababa. Ayan. So ito po kasi, halimbawa nga, isang bata pinanganak, namatay agad o kaya wala siyang kamuwang-muwang. Siya nawala agad ang buhay. So ang sabi po, walang partikular na sagot mula sa Biblia. Pero dito po sa pinagbatayan ng Mateo 2:16-18, yung po mga batang inosente na pinatay po ni Haring Herodes. Ano nga po ang magiging kalagayan noon? Of course, ang Panginoon po ang nakakaalam sa kanilang kaligtasan. Subalit, dun nga po, sila'y walang nagawang kasalanang akto, maring sabihin natin. Pero sila po naman ay of course ipinanganak ng makasalanan. Kaya pagdating po sa bagay na yan, ang Diyos po ang nakakaalam pagdating po sa kaligtasan. Kaya ang atin lamang pong maipapaliwanag, hindi po sila magiging anghel. Definitely po, hindi sila nagiging espiritu. Yung mga batang nakamatay, ay naralibing po sila, nasa libingan, at subalit pagbalik po ng Panginoon, yan po ay bubuhayin muli ng ating Panginoon. Hinulaan ng lumang tipan itong kalunos-lunos at malupit na pangyayari at sinabihan ng Diyos ang mga ina na tumigil sa pag-iyak sapagkat darating ang araw na ang kanilang mga anak ay maibabalik sa kanila. Kita po ninyo. Kaya may mga pagpapaliwanag tayo na yung bata o sanggol na nanganak ay minsan po siyang ayon yan sa pananampalataya ng magulang. Sapagkat siyempre po yung isang batang sanggol musmus, hindi po siya nakagawa ng act of sin, yung kasalanan. Kaya ang sabi, napakahalaga po na tayong mga magulang ay nasa pananampalataya sa ating Panginoon. Mga second to the last question na po tayo. 7. Tama ba ang aking pagkaunawa na ang langit, ang tahanan ng mga naligtas ay dirito sa lupa? Yan pong sagot. Yan ay tama. Samantalang ang banal na bayan ay naroon ngayon sa tahanan ng Diyos. Yung pong New Jerusalem ay naroon pa po sa langit kung saan naroon ang tahanan. Ito ay ililipat dito sa lupa. Yan kapatid, maliwanag yan. Ang kasalanan at makasalanan ay wawasakin at sisirain ng apoy. At ang lupa ay babaguhin at ibibigay sa mga matutuwid ang lahat ng kanyang Eden, yung dati maka-Eden, kaluwalhatian at kagandahan. Ang bayang banal ay magiging kabisera ng bagong lupa at dito ililipat ng Diyos ang kanyang trono. At ang panghuli pong tanong, bakit marami ang nangangaral at naniniwala na ang tahanan ng mga naligtas ay isang maalapaap na lugar na tinitirhan ng mga tila multo na lumulutang sa mga ulap at walang ginagawa kundi tumugtog ng alpa o arp. Ang sagot po ay, ang turong ito ay nanggaling sa dyablo na siyang ama ng kasinungalingan, 1:8:44. Siya ay nanggigil upang sirain ang mapagmahal na plano ng Diyos
at kanilang ipinakita ang langit bilang buwad at nakakatakot na lugar kahit ang mga tao ay nawawalan ng pananabik at naging mapag-alinlangan sa lahat ng salita ng Diyos. Kaya sa Biblia po, hindi po yan nagturo na ang pagtao ay namatay, pag ay para bagang nasa mga ulap na may mga kaharian. Ano po, yan binabanggit sa katanungan na tumutugtog. Ano po, pag naligtas daw ay naroon sa ulap at tumutugtog ng mga harp. Hindi po yan totoo, tama, at nanggaling po yan sa katuruan ng Diablo. Okay. So mga kapatid, ang ating pong mga sagot, katanungan ay doon po nagtapos at ang ating pag-aaral ngayong gabi ay doon po rin natatapos na may kinalaman po ang malahiganting bayan sa kalawakan. Kapatid, totoo po na ang ating Diyos ay naghanda po ng isang bayang banal, ang bagong Jerusalem. Nananabik na po ba kayo na makapanahan sa bayang banal na ito? Yan, tayo po ay dadako sa ating mga reflection, mga greetings, ano po, at maaring yung prayer request at upang kayo po ay ating maipanalangin. Ayan, of course, ang una pong nag-comment sa atin, nagpuso si Ate Noemi Padalyan. Ate Noemi, magandang gabi at salamat po sa mga blessing. Ayan, si Alfie Jane Sadora. Yan, magandang gabi po. Tayo live sa Bread for Your Soul at ganun din sa Central Quezon 2 at sa akin pong Facebook account, Juby Sarte Estrada. Nanonood din sa atin si Ate Pulitz Mercado at si Ate Annie Belonza. Gandang gabi po, Pastor at Sister Melody at sa lahat. Si Ma'am Tessie Ko. Ayan, good evening din po. Si Ana Lea M. Manuel. Nanonood din po sa atin. At si Ma'am Erica Ranyola Padalyan. Ayan. Salamat po sa mga puso, sa praying hand. Ayan. At si Beth Opel Macasero. Good evening din po. Si Ate Adelaida Malibira nanood sa atin. Si Malin Almira. Si Brother Rene at Sister Baby Sayat. Yan, good evening po, Brother Rene at Baby. Si Sister Ann Albis Baladad. Good evening din po. Si Ate Mavic De Leon Dael. Good evening. Salamat sa puso. Jane Sibok. Ate Jane. Good evening po. Si Ma'am Lita Ranyola Ocampo. Kumusta po, Ma'am? Good evening. Si Ate Mavic De Leon Dael. Bumabati sa atin ng good evening. Maging si Ate Saida Jenny De Leon Wang. Good evening to all. At si Ma'am Olive Isquero. Magandang gabi. Pakisama po sa mga prayer niyo po, Pastor. Ang swab test ko po bukas sa work namin po. Marami pong salamat. God bless. Yes po, Ma'am Olive Isquero, sasama po namin sa panalangin ang iyong swab test. Sana po kayo ay negative. Si Brother Mervin Alcantara, good evening po sa inyong lahat, bumabati. At ang aking mahal na nanay, Sara Sarte Estrada, good evening po sa lahat. Good evening po, nanay. Salamat po sa inyong palaging pagsubaybay sa atin pong program. Si Sister Nena Ismilio, good evening po, Pastor at Sister Melody. Nanonood din po sa atin si Ana May Abansenya Consulta. Yan, laging nanonood po. Sabi, good evening sa tanan. Watching here from Manaplan, Negros Occidental. Daghang salamat. Maayong gabi sa inyo diha sa Manapla, Negros Occidental. At si Ann Albis Baladad, ay super kaganda. Si Melody. Ayan, thank you sa lecture about health. Napakinggan natin. God is good all the time. Yeah, salamat Sister Ann o Ma'am Ann Albis Baladad. Subalit Sister Melody po ay nag-out na sa ating broadcast live at siya po ay nanonood sa atin through Facebook Live. Si Brother John De Leon, Kuya John, maraming salamat. Si Millicent Grace Barcelona Azuela, good evening Ma'am Millicent, yan. Alam ko ito sa Santa Catalina o dyan po sa West Valley. Ayan, si Millicent. Dito po sa Candelaria. Si Abay, ito yung aking tiyahin. Molly Estrada Bunagan, gandang gabi, Pastor Juby. Lagi ako nakikinig sa iyo programa. God bless sa iyo at sa iyong pamilya. Maraming salamat, Yaya Molly. Ayan, kumusta na kayo?
Ingatan po kayo ng Panginoon dyan. At salamat po sa inyong palaging panonood. Si Kuya Hedrick L. Ranyola, thank you very much. At malaw yan dito sa aming tahanan. Malin Almira, good evening po Pastor at Sister Melody. Si Ate Flor Dagos, good evening Ate Flor, kumusta na po kayo? Kayo ba'y nakakalabas pa ng inyong tahanan dahil tayo ay naka-GCQ? At si Brother Mervin, sabi niya, Amen po. Si Ira Rodriguez, good evening po, good evening din. At si Sir Tom Dayahan, Sir Tom, salamat po sa inyong puso. Thank you sa inyong panonood. Kumusta po kayo ni Ma'am Luz Dayahan? Si Elizabeth Venos, good evening to everyone. Happy viewing, Ma'am Elizabeth Venos. At si Ate Emma Orozco, magandang gabi po Pastor at Ma'am Melody. At ang sabi po ni Ate Zaida, Pastor, please pray for my niece, Jane De Leon, nag-positive po sa COVID. Oo po, Ma'am Zaida, Ate Zaida, ipag-pray ko po si Jane De Leon. Sana po sila ay gumaling na. At yan, atin pong sa akin pong Facebook account na Juby Sarte Estrada, nanonood po sa atin si Sister Delia Montañez. Ate Del, good evening po. Tingnan natin kung sino pa ang mga hindi. Si Jera Magluyan, Sister Jera, kumusta na po? Lalo tigit ang inyo pong nanay, mama, si Ate Janet Magluyan. Sana po siya ay gumagaling na po mula sa karamdaman. Si Jerry A. Madhos. Kilala ko ito. Okay, Jerry, kumusta po? Ang aking magangkat, si Ditang Pinsan. Si Amy Joy Pineda. Yan, salamat si Emesu. At si Pastor Pope. Pastor Ned Pope. Thank you for watching po sa ating program. Ang aking pong mahal na tiyahin, Mama Crisen Sulite. Kumusta po kayo di Papa Binben dyan sa Cavite? At Sister Emma nanonood. At ganoon din po si Sir Tom Dayahan nanonood po sa atin. At yan nga po siya ay merong puso. Salamat Sir Tom. At hopefully kayo po ay nasa mabuting kalagayan. So yung pong iba na marahil po kayo'y nag-like, Marites Pabro, Fred Pirancolio Pisalbon, si Jalenbert de los Santos Cercado, Vince Panal, si Brother Junjun Alamag, yan, si Richeng at iba pa, Rodelin Corpus Musico, at si Richel Hermohino Proralde, Romo Kati, si Ate Kati Romo, yan, si Dayagbel Pisalber Maricel, at si Ma'am Jubel Tagara. Yan po, mga nagpuso sa atin. At yun, may karagdagan pa. Si Ana Marie Consulta, yan, nag-note po sa atin. At si Sir Tom, yan, nabanggit ko po kanina. At sa marahil po na hindi ko po nabati ang pangalan, marahil hindi po kayo nag-comment, ay magandang gabi po. Salamat po sa inyong panonood. Ngayon pong gabi, tayo dadako na po sa ating panalangin. Ilalapit natin sa Panginoon ang inyo pong mga kahilingan. Tayo po, mga kapatid, ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming salamat po, Panginoon, na kayo'y may inihandang tahanan sa amin. Bagong langit, bagong lupa, ang bagong Jerusalem, na tahanan po ng mga taong mga banal at sumunod sa inyong kalooban. Dakilang Diyos, nawa po kami ay makabilang, makasama po sa mga ililigtas ninyo at magmana kami ng buhay na walang hanggan at maninirahan po sa bagong langit at bagong lupa. Ngayon pong gabi, Panginoon, pong idinadalangin sa inyo ang aming mga viewers. Salamat po sa kanilang panunood, pagtunghay sa aming programa, kamanghamanghang mga katotohanan. Akin pong idinadalangin, Panginoon, na nawa ang pagpapala ng langit ang igawad sa bawat isa. Kalusugan, mga pagpapalang pinansyal, pag-iingat mula po sa karamdaman ang ipagkaloob po sa lahat ng aming mga manunood. At tangi po namin idinadalangin ngayong gabi ang meron pong mga prayer requests. Si Ma'am Olive Esquero, na siya po, Panginoon, ay isa swab test bukas.
para po sa kanilang work. Panginoon, nawa po ang aming dalangin, siya po ay mag-negative upang siya po ay makapagpapatuloy sa kanyang mga gawain, sa kanyang trabaho, Panginoon. I-bless niyo po ang kanyang pamilya. Bless niyo po ang kanyang pananampalataya, Panginoon. Patuloy po sila na maglingkod sa inyo na may katapatan. Nadalangin ko rin po, Panginoon, ngayong gabi, ang kahilingan po ng aming pang mga kapatid. Si Sister Jane De Leon, na pamangkin po ni Mama Saida. Panginoon, siya po ay nag-positive sa COVID. Maaari po ba, Panginoon, na palakasin ang kanyang immune system at ang mga gamot, ang pag-aalaga, kung siya man po'y nasa ospital, kung siya nasa kanilang bahay, nag-self-quarantine, Panginoon, naway lumakas po siya. Gumaling siya agad at makarecover. Kasama pa po ng iba pang mga COVID patients ng aming mga kaibigan, mga kapatid, ang Nanay Ellie, Iracho, Sister Oyet, Panginoon, pagalingin sila. Makarecover po sila at ingatan ang kanilang buhay. Si Sister Dentna, pagalingin niyo rin po, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Si Sister Tess, na bagong opera, Sister Tess Peñamante, pagalingin niyo po agad sila, Panginoon. Dalangin din namin si Brother Mervin Alcantara. Pagalingin niyo rin po siya, Ama, sa kanyang karamdaman. Panginoon, aming idinadalangin na nawa po ang bawat isa sa amin ay maging malusog ang pangatawan. Ang mga apo po ni Ate Noemi, pagalingin niyo po sila. Si Sir Denler, padalian, nawa po yung makarecover siya at gumaling na po ang kanyang mga pinsala. Bless niyo po ang kailang sambahayan. Panginoon, aming dinadalangin sa inyo ang aming program na ito, naway gabi-gabi may pahayag po ang iyong mga salita at ang bawat isa ay makinabang. Mahanda po kami, Panginoon, lalo tigit sa inyo pong malapit na pong pagbabalik. Kaya i-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin at higit sa lahat, mahanda po kami, Panginoon, sa iyong malapit na pong pagbabalik. Ngayong gabi, amin pong ibinabalik lahat ng papurit pa sa salamat. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming dalangin. Ang lahat po ito ay aming hiling, alang-alang pong lahat sa matamis na pangalan ng aming pong tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen. Ayan. Maraming salamat po. May mga pahabol tayong babatiin. Si Sir Eugene D. Alday, Luces. Sir Eugene, good evening po. Salamat sa inyong panonood. Of course, ang aking mahal na nanay, Sara Sarte Estrada. Okay, bukas po, muli po ako nag-aanyaya sa ganap po na alas 7 ng gabi, magpapatuloy sapagkat ito po ang ating series ay hanggang April 24. So sana po, kayo hindi magsasawang sumubaybay sa atin pong programang ito at bukas po ng umaga, muli po ako nag-aanyaya sa ating morning devotional ng Hope and Love at ang atin pong speaker ay si Sir Jeruel Bukala Ibanez. Yan, from AUP. Sana po kayo ay patuloy po na sumubaybay, sumuporta po sa atin pong programa. Ngayong gabi, ako po ay lubusan nagpapasalamat sa inyong lahat at nawa po ingatan tayo ng Panginoon sa buong magdamag ng ating pagpapahinga. At bukas muli tayong gigisingin na may kalakasan at kalusugan nagtatapat sa paglilingkod ng ating Panginoon. Salamat po ng marami. Good night po sa ating lahat. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan.
kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang buhay